I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again guys. Ayan, shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, may nag-message sa atin. Sinasabi kung ano daw ang opinion ko o ano ba ang masabi ko dito sa controversial o binairal ng mga anti-Marcos itong concert ng Duran Duran. Nako, isinisisi nila si Pangulong Marcos Jr. kung ano pinagsasabi mga kababayan. Yan ba ay ang pag-attend ng concert na yan ni Pangulong Marcos Jr. Yun ang magiging way para sampahan para ma-impeach ang Pangulo. I don't think so. Sabi po dito ng Philstar Life guys yan Malacanang confirmed that Duran Duran held a private concert during President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 67 birthday party but clarified that it came as a surprise to him. Yan guys ibig sabihin hindi po pera ng bayan. Hindi po pera ng bayan yan. Alam ng Pangulo ang tama at mali. Alam niya ang pera ng bayan ay hindi pwedeng gastusin sa mga ganyang klaseng mga party-party. Ang Pangulo, alam niya ang batas dyan, mga kababayan. Okay? Hindi niya nakasalanan po yun. Okay? Matatalo lang kayo sa korte. Itong mga anti-Marcos, mga kababayan, nanggagalaiti. Nakikita si PBBM, pero yung mga po nila, hindi nila nakikita ang kabalbalan na ginagawa. Okay. Dahil dyan, mga kababayan, ibibigyan ko kayo ng isang paliwanag ng isang abogado para malinawan ng lahat. Okay? Ayan Duran Duran perform at Marcos 67 birthday party as a surprise. Ayan, surprise. Galing ng Malacanang. Surprise po yan. Yan ba ay sakop ng batas na dapat kasuhan ng Pangulo? Magpa-file ng impeachments? Well, mamaya, panoorin nyo yung sinabi ng isang attorney, no? Okay. Sabi dito guys, nagkaroon po ng statement ang Malacanang. Ito, sabi dyan, the President spent his birthday as just another busy day in the office with the same dedication to his job that has marked his presidency. He traveled hundreds of kilometers to grant farmers and condonation of their debts and gifted them with a new financing program that will boost farm yields and farmers' income. He ordered the payments of the bills incurred that day by qualified patients in third-level DOH hospital. He spent the gates of Malacanang where food boats awaited people from all walks of life who came from near and far to greet him a happy birthday. The President celebrated his birthday with his signature compassion for the needy and the sick and his deep appreciation for the farmers who feed the nation. After a tiring day filled with official engagement, he attended a party thrown by his old friends at hotel in Pasay, and to his surprise and appreciation, music was provided by Duran Duran. Yan guys, malinaw yan yung statement ng ating Pangulo. Kayo naman, sa kabila ng kapaguran niya, alam po natin dahil in-upload natin ng video, nagta-travel siya ng iba't ibang lugar para lang matugunan at mabigyan ng tulong ating mga kababayan. Tapos, yun pa ibabalik nyo? Hindi niya nakasalanan yun kung bibigyan siya ng surprise. Lalo na, hindi niya alam. Hindi po pasok yan sa impeachment. Okay? So, dahil dito mga kababayan, panoorin nyo itong sinabi ni Attorney Bueno para malinawan po ang lahat. Sa mga anti-Marcos, na mga political, mga professor, ay sus, kwento nyo na lang sa panot na pagong yung mga pinagsasabi nyo. Yung poon nyo nga, walang nagawa wala nga tulong galing sa mga magsasaka. Kuda kayo ng kuda. Anong naitutulong nyo? O kasalanan niya ba yan? Na hindi niya alam? Na inimbita siya sa isang dinner? Na yun pala para sa kanya? Ayan ba, pasok sa batas?
Siyempre hindi. Ay, gumagawa lang kayo ng mga paninira nyo lang sa Pangulo. Ay, sus. So, do you think na gagawin ng Pangulo yan? Na alam niya kung labag sa batas ito o hindi? Sus, Mariosep kayo talaga. Hoy, ano akala nyo sa Pangulo? BO-BO na walang alam? Walang tatanggi kung iimbitahin ka, lalo na pag dinner, anong masama doon? Walang kaalam-alam ang Pangulo. Ayan, sabi ni Mr. Orlando E. De Leon, patingin nga ng pictures ng Pangulo meeting with farmers on his birthday after traveling hundreds of kilometers. Saan ba yung binyo na yan? Di ba magandang media mileage yan? Bakit parang Duran-Duran concert lang din ang meeting with farmers? Di ba? Walang masama. Bakit, mga kababayan? So, ibig sabihin, kung labag sa batas yan, yung surprise birthday na yan, ng kaibigan niya, na hindi naman galing sa pira ng bayan. So, ibig sabihin, yung pagbibigay pala ng cake, ng nabutas, ng Nueva Ecija, mai-impeach pala ang Pangulo, ganun? I-impeach pala, nang dahil sa isang cake, na binigyan siya, na surprise pala yun. Anak ng kuwago kayo talaga, oo. Mana kayo talaga sa mga puon nyo. Nakikita nyo yun si Pangulong Marcos Jr. Pero yung puon nyo, hindi nyo nakikita kung paano lumustay. Ay, sus! So, dahil dito mga kababayan, panoorin nyo yung explain ni Attorney Bueno. Ayan. Courtesy po ni Attorney Bueno ito. So, dahil dito mga kababayan, kayo na pang bahalang umusga. At huwag kayong maniwala dito sa mga utak pulbura na talangka, na ampaw, na mga anti-Marcos. Alam nyo na, ang mga trabaho ng mga yan, kundi maninira lang. Pero hindi nila alam kung ano talaga ang katotohanan. Basta lang ng bira, putak ng putak, parang puwit ng manok, para lang may masabi at paninira lang sa social media. Kaya ito, i-debunk natin yan. See you again on my next upload video. Bye, and babus. God bless Philippines. Eto na, panoorin nyo. But sa other social media platforms na kung saan pinupuna ang pag-attend ng surprise birthday party ng ating presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Kung saan pumunta daw siya sa isang 5-star hotel at doon na sorpresa at dinatnan na merong kumakantang isang sikat na pop rock na banda na nagkataon paborito niya, walang iba kundi yung Duran-Duran. Okay, so paborito niya yun. So ngayon, pinuna siya. Dahil bakit daw nagkaroon ng ganitong klaseng pag-celebrate ng party na napaka-bonggang-bongga, di ba? At ito daw ay pinagbabawal ng ating batas. So may mga abogado, may mga professor from UP na pumupuna na kung saan ay ito daw ay malinaw na paglabag sa isang special law na Republic Act 3019. Otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and other special laws, including the revised penal code. Ngayon ang tanong, ito bang pagpunta ni Presidente Marcos dun sa birthday party na wala naman siyang kaalam-alam ay maybe considered as a gift? Kasi yung pagbibigay ng regalo sa isang public official, particularly in this case, si Presidente, ay considered daw as a gift. Papasok yan sa krimen na bribery at doon sa special law na Republic Act 3019, yung pagtanggap ng regalo ay violative of that Republic Act 3019. Ngayon, discuss natin. Pinagbabawal ba talaga yan? Siyempre, generally, pinagbabawal yan. Pero yung pinaka-important, yung pinaka-keyword dito sa pagpuna nila kay Presidente, yung salitang gift. Okay? Yung presents. No? Yung bang pagpunta ng Presidente sa isang 5-star hotel. At siya ay pumunta doon because he was invited to attend a dinner and attend a concert. Isang lugar lang, umattend ng dinner, pagpasok niya doon, narinig niya yung tugtugan at siya ay nasurpresa at ang kumakanta ay ang sikat na banda na Duran-Duran na nagkataon ay kanyang paboritong banda. Ang tanong ngayon dito, liable ba si Presidente Marcos? Ngayon na ibibigay ko ang aking opinion tungkol dito
sa batas na binabanggit ng mga abogado at mga profesor from UP na kung saan bakit daw tumanggap ng gift or presents ang presidente. Okay, so ito ang aking opinion. Generally, attending a dinner or attending a concert or combine attending a dinner and listening to music like this Duran Duran, umating ka ng concert, ay these are not considered. These activities are not considered as a gift. Kasi yung gift na yan, depende yan sa social, cultural, and legal context. But in this case, so sa presidente, kasi kung yung special circumstances dito should be considered. Kasi birthday niya, pagkatapos magtrabaho, namigay na regalo sa mga kabataan dun sa Malacanang, ay pumunta dito sa 5-star hotel na wala namang kaalam-alam, na sinurpresa siya ng kanyang mga kaibigan. So will that be considered as a gift? Generally, it may not be considered as a gift because this is typically seen as a social interaction, an entertainment, and to strengthen the relationship of the person or the group of person who organized the event with this special person. Lalong-lalo na kung mga kababata niya ang nag-organize niyan at matagal niya ng mga kaibigan at wala namang transaksyon sa gobyerno. Yan ay hindi mako-consider as a gift. Isa pa, napaka-importante sa sitwasyon na to na i-consider natin yung primary intent of the person attending the dinner and the concert. Because if the primary intention of the person attending the dinner and the concert is to socialize, entertain himself, and strengthen the relationship with a group of persons or friends na nag-invite sa kanya to attend the dinner and the concert because it is his special day, definitely it will not constitute as a gift. Remember, ang pinaka-keyword, that main factor kaya nila inaakusahan ng presidente is because of the fact that the president accepted daw a gift from group of friends and group of persons. But in this case, I will not consider this one as a gift because the primary purpose of the person attending the dinner and concert is to socialize, to entertain himself kasi birthday niya eh. Sino ba ayaw mag-celebrate during his birthday? Diba? Lahat tayo, gusto natin, pag birthday natin, masaya tayo, nakikinig tayo sa musika, kumakain ng masarap na pagkain, at gustong-gusto natin na makakasama natin ang ating mga kaibigan, kaklase, kasama sa opisina, lahat ng tao na malalapit sa atin ay gusto nating makita tuwing birthday natin in order for us to strengthen our relationship with them, di ba? So if that is the case, it will not constitute as a gift and therefore the person or the public official should not be held liable for graft or bribery or under any special laws or the revised penal code. Yun lang po. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.